First time kong bumiyahe na may kasamang bodyguard at driver. Pupunta raw kami ng Pangasinan at isang beach na napakaganda daw ang bubungad sa amin dun. Syempre naniwala kagad ako kaya naman pinakain ko kagad sila ng masarap. At syempre sila din ang pinagbayad ko. Tingnan mo si Boss Rino, natatakam pa yata dun sa pagkain ko. Syempre hindi pwedeng hindi ko sila pagkakapihin. Hindi ito sponsored kasi sila din yung nagbayad. Dito sa parting to nasa Bulacan na yata kami tapos na inabot na kami ng gabi nagkape-kape na rin ulit kami. Syempre sila pa rin yung nagbayad. Sobrang haba nung biyahe kaya naman dumating na kami dun sa North Villa kung saan kami magpapahinga hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Diretso nagpahinga na kami. Tapos meron sila nadaan na isang malaking simbahan, abandonado. Pero nung nagtanong-tanong kami, isa daw itong condemned church. Ano kayang kaibahan ng condemned church sa abandoned church, no? Alam mo, napansin ko dito, isa to sa mga pinakamalinis na barangay na nakita ko. Tapos ang babait pa ng mga tao, very accommodating sila. Saludo ko sa mga namumuno dito, no? Ang galing. Tingnan mo naman, parang wala akong nakitang kahit balat ng candy dun sa sahig. Pero ang balita namin dun sa loob ng simbahan, may nakikita daw silang naglalakad na babaeng nakaputi at nagsosolo tuwing gabi. Di ba? Lumikot, di ba? Yung lumikot. May multo ba dyan? Anong nakikita dyan? Meron po. Yung iba pong patay dyan, binuburo lang. Ha? Yung iba patay dyan, binuburo lang. Dyan binuburulan. May nakikita daw dyan babaeng nakaputi. Totoo ba yun? Yung, padrata na. Yung kita dyan, yung kita niya. Tapos yung pagkutulog. Oo. Doon naman yung kanyang, ano na yun, yung itim na, Sultana. Itim na sultana? Ano yung tsura nun? black. Black. Yung parang padre po na konto. Ano na yun? Itim na sultana, parang itim na padring naka-itim. Parang ganun. Saan banda? Walang ulo. Walang ulo? Walang siyang kasama. Ano ba? Walang ulo, walang katawan. Walang ulo. Walang ulo, dito banda. May tumitira din po. May nakatira din naman talaga. May umiyak pati niya naman. Oo. Yan eh. Doon. Ang batang umiiyak. Mayroong kalahating kabayo doon sa salamin. Kalahating kabayo? Saan? Sa loob? Yung sa may, yung sa may, museo. tas mayroong, Ano yung estatwa lang? hindi. Dito sinamahan kami ng SK at tinuro sa amin yung parang kulungan o chamber dun sa simbahan. Lumang-luma na parang 1955 pa yata ito na itayo. Tapos tinuro na rin ni Kuya SK yung lugar kung saan maraming nakikita yung mga taga rito. Itong may pulang tela na to, tingnan mo naman, yung pulang tela pa lang, nakakatakot na. Paano pa kaya yung hallway? Isa sa mga hinangaan ko dito ay yung istruktura mismo ng simbahan. Grabe. Biruin mo, this is a handmade church. Kamay lang ang gumawa nito. Ang laki-laki ng simbahan. Paano nangyari? Parang imposible para sa aking isipin. Siguro ang tagal nilang ginawa to. Tapos sigurado ako, bawat simbolo na makikita mo dito ay may ibig sabihin. CDCC o Crusaders of the Divine Church of Christ. Ang pangalan ng simbahan at ang founder nito ay si Apo Ruping. 1955 pa yata ito tinayo. Tama nyo nga ako kung mali ako. Ako lang ba o parang may sumilip talaga? Tingin kayo nga sumilip. Parang tinatakot ko na yung sarili ko hanggang ang aga-aga pa. Pero sana makakita tayo dun sa taas, no? First time kong makaakyat, kung makakaakyat man ako, promise. Kapag nangyari yun ay talaga, iikot ang mundo ko sa saya. Sobra. Diyan meron din dyan eh. So ito guys, nandito kami kagabi. May paniki dito. Ngayon napansin namin, nag-day off yung mga paniki. Wala na, oh. Nag-day off. Wala na sila. Umaga, dapat nandyan yung mga yan. So, baka tinakot ni Teng. Ito, ano pantali sa leeg mo? Uy! So, may nagbabantay dito siguro dati. May paniki. Ito yung sabi ni Teng na video karera. Puta ka gago. Hayop. Hayop. Sira ako ulo. Meron ka. Nakakatakot! May malaking ibon! Meron ka. Ibon! Kala ko may putol na ulo. Ay, guys, ibon ko eh. Sinaran mo ako dyan, dito ako labas. May daanan ba dyan? Wala. Taas-taas niya eh. Matas. Nung nagtanong-tanong ako sa labas, ang ibig sabihin daw ng simbolong ito ay second comforter. Hindi ko sure kung anong ibig sabihin nun, pero kung alam mo, pakicomment na lang yan. Explore natin ito ng umaga. Oo. So ito,
Hindi natin masyadong nakita kagabi kasi syempre madilim. Ito hindi ko napuntahan to kagabi. Ganda ng structure niyan. May mga angel pa oh. Ito yung baba ng simbahan. Takot. Ang taas. Nalula ako. Okay, achievement na po. Nakarating po ako sa taas. Salamat po. Ops, delikado po ang daan. Lalo sa mga gout. Shout out nga pala yan sa mga ka-gout natin dyan. Wow. Alam mo, ang aliwalas niya. Tapos sabi nila, dito sa part na to, dun sa baba, pa yung kalokohan ng isa. Sa part na to, ito daw ang pinakamalakas ang energy. Kita niyo yun? Umaga. Pero parang may nakita ko kumaway. Try kaya natin mag-ghost tube dito. Total wala namang tao dito. Ay kuha na ko muna si ghost tube dito. Alam mo, pag umaga pala, ang ganda ng building. Oo. Yan. Ang ganda nung, alam mo yung parang work of art pala siya pag umaga. Hindi siya yung typical na madumi lang. Kasi mapapansin mo yung mga structure eh. Oo. So, ang trivia dito, ito daw ay gawa ng hands-on ang mga tao dito. Wala daw mga machine-machine na ginamit dito. Ayun, meron pa dito. Tubo. Oh. Ganda ng view dito. So, ayun yung bagong simbahan kasi nila. Tabi-tabi po. Takot ko. Kala ko may nakatayo kong kulay itim. So, ayan. Normal naman na hindi talaga nakakatakot kapag di ba? Pag madilim. Oh, ayan oh. So, ayan na yun. Yung baba. Nakakatakot kaya? Tingnan niyo kung gaano pa. Teka, kunin natin yung cellphone ko. Oo, baka mapaglaruan tayo dito. Bigla kang tumutunog ah. Gagi, ang dami pa pala dito. Ito may kantin. This is toilet. Gagi, ang ganda ng pala nila talaga dito. Oo, hindi ko in-expect na may na ganito pa. Ganito ba talaga lahat ng simbahan? Ako, first time ko kasi nakapasok ng simbahan. Kaya namamangha ako. Ang ganda ng structure niya. Dito medyo delikado na. Teka, baka matapos pa tayo dito. Wala masasagap si Ghost Tube. Try natin sa taas dito. Nay! Ghost Tube, okay ka lang? Ano? Ba't hindi ka nagsasalita, Ghost Tube? Nakita mo yun? Hindi ako sigurado kung may kasama ba ako dito sa taas kasi ang alam ko, wala akong kasama dito sa taas. Pero nung ini-edit ko to, sigurado ko may nakita akong bumaba. So ito yung corona. Alam mo yung corona, gusto ko lang akyatin kasi gusto kong maano yung taas. Ito na, dito lang tayo, halos kasing taas lang. Medyo mainit. Alam mo, hindi ko ma-imagine na kamay lang talaga ng tao yung gumawa. Totoo kaya yun? Yan ang sabi-sabi dito sa tabi-tabi eh. So ingat, maraming basag na bote.
May mga ibon na deads on arrival. Ayan o. So, napakaganda dito. Woo! Ganda ng dagat. Napaisip tuloy ako kung gaano kaganda yung bagong simbahan nila. Ano, isa talaga sa mga hinangaan ko dito yung structure ng building. Paano pa kaya yung bago? Ano? 'Di ba? Well, siguro magkakaroon tayong pagkakataon. Ta? Baba na ako. Oh, may Jesus pala dito. Lawak oh. Grabe, alam mo, isa sa pinakamaganda kung mga kasali ka sa community. Pwede kang maraming gawin dito eh. Yung mga community, yung mga papractice ng sayaw, may mingming akong narinig. Saan kaya yun? Ming? Wala. Sure ako may nakita akong ano eh. Pusa. Ito di ko nakita. So ito tayo ngayon. Andito tayo ngayon. Babalik tayo. What? Gago, may tao. Bahan nasa gitna to ng mga kalsada. May mga kalsada sa gilid nila. Pero ang creepy. Mahilig ka bang mag-chill sa beach o naghahanap na ng staycation ngayong summer? Siyempre gusto mo malinis yung facilities, maganda yung kwarto, malinis. Ako maarte ko sa kama, gusto ko yung malinis. Tapos alam ko gusto mo eh, yung beach front. Boom! Tingnan mo naman yung view. Ako nagustuhan ko dito, ang linis ng kwarto. May malawak na kikilusan, pwede kang magluto. Bagay na bagay sa cookbang yan, men. At higit sa lahat, beach front. Bukod doon, easy access ka sa pagkain. Eto ang iniihaw namin, lumabas lang kami ng pinto, nakabili na kami ng sariwang seafoods. Dito lang yan matatagpuan sa San Fabian, Pangasinan. Siguro mga 3 to 4 hours from Manila. Mababait mga tao dito. Message mo lang yung page na yan, sasagot agad yan. Kaya kung gusto mo makaranas ng authentic beach ng Pilipinas, recommended to. Salamat nga pala sa mga nakasama ko dito, kay Kuya Este, kay Boss Rino, kay Casper, kay Manila Ghost, kay Maiso Girl, kay Boss Benok TV, kay Sir Teng TV, at sa iba pa.